Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung reading ninyo na part 3 for 2026. So this is about your love life and family. Ayan, titingnan natin ang energy ng inyong love life ngayong 2026. So unahan ko na kayo ha, baka may mag-comment na naman dyan. Sabihin nila, ayoko ng love life kasi gusto ko career lang, kaperahan. Wag mong panoorin. Kasi nga nakalagay na nga love life, nasa title naman, love life. Huwag mo na panoorin. Hanapin mo yung, hanapin mo yung career na reading. Hiniwalay na nga natin di ba? Doon na, yun na yung panoorin mo. So, parang itong reading na to, para sa mga interesado sa love life nila for 2026. Okay? Kung di ka interested, next video, hanap ng iba. Okay? So, itong reading na to, general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi ako magme-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano, no, ng reading o kaya ng mga items, spells, whatever. Kayo po ang magme-message sa akin, ha? Kasi meron mga nagre-re-upload ng videos ko, nagpapanggap sila Mr. Queen PH, tapos scam ng mga tao. So, ingat kayo dyan. Okay? Across all social media yan. Kaya mag-ingat. Let's see. Taurus. Love life. Ano yung mga energies ng mga Taurus sa kanilang love life ngayong 2026? Love life energies for Taurus. Distance has created uncertainty leading to questions of trust and will our bond survive the space between us? Pwedeng kayo ay currently nasa long distance relationship na maging challenge sa inyo yung distansya nyo sa isa't isa. Yung iba naman, pwedeng sa 2026, yung person that you're dealing with, pwedeng kayo ay magkakaroon ng physical separation. Like, madidistino siya sa ibang lugar or magtatrabaho na siya abroad. Ganon. Or pwedeng magsa-start ka ng relationship na long distance. May distance na naman, no? Taurus. Okay. The distance between us grew as I turned to substances. To cope with life. Now I must face the truth. We can't heal until I stop numbing myself. Pwedeng mauwi to sa bisyo, alcoholism. Hindi na yan healthy physically, lalo na sa health, no? And some of you may undergo some issues with your mental health dito sa person na ka-deal ninyo or vice versa, no? Kasi nga parang yun yung coping mechanism, no, sa problema. Hidden riches and revealing them only to the worthy. Reserve power using it strategically when needed. Your power lies in patience and use it wisely to surprise when least expected. Okay. So, meron ditong riches or something na parang madidiscover mo in this relationship na meron naman palang pwedeng kahinatnan itong connection na to kung magiging patient kayo for each other. No, let's say, yun nga, papasok ka sa isang long distance relationship and then inisip mo na baka hindi mag-work kasi malayo kayo sa isa't isa, hindi nyo masyadong ma-fulfill yung mga gusto nyo for each other. Pero kung may patience kayo, like parang sacrifices now and then later in the future, ma-enjoy nyo yung yung inyong relationship dahil mas magiging komportable yung buhay ninyo together. Especially sa mga dyan, yung mga may asawa na OFW, ganyan. Kailangan lang talaga, andun yung support nyo. Ang lala ng synchronicity natin ngayon, Taurus, o long distance na naman. Yung iba sa inyo, pwedeng foreigner, yung inyong ka-deal, no? You are dealing with a foreigner. And then also, merong work dito which is about pwedeng ikaw, no? Ikaw yung mag-abroad or yun nga, yung person mo. Meron tong kinalaman sa trabaho. Oo. So, kung ito na may para sa future ninyo, why not? 'Di ba? Suportahan mo. Young male.
brunette. O, maaring mga bata pa kayo or maaring meron kayong yung energy ninyo is youthful, no? Na ito yung pangarap nyo na ngayon, sa ngayon, ito yung sa tingin nyo na magbibigay ng magandang future for you, then do it. Mm-mm. Kasi, 'di ba, pag ang isang tao nag-abroad tapos bata pa, mas natagalan siya doon, grabe, ang dami niya maipupundar. Kailangan lang magtiwala kayo talaga sa isa't isa. Na you will be there for each other. For better, for worse. O, Six of Cups. Wow, comforting connection. This is a soulmate energy, no? So, yung iba sa inyo, pwede rin magkakaroon ng anak or mas magpo-focusan kayo sa connection or relationship nyo sa inyong anak kung may anak na kayo. Temperance. Oh, ito yung sinasabi kong patience. Yung patience sa relationship ninyo na may-aring may kinalaman sa sitwasyon nyo sa ngayon is napaka-importante. Yan yung magdidictate kung kayo ba ay magtatagal o hindi. Ace of Cups, a time for reflection. So, nagmumuni-muni ka, nagninilay-nilay ka if this kind of relationship is something that you want. Kasi may mga tao talaga na hindi sila hindi sila built for a long distance relationship. Pwedeng meron silang mga trust issues. Oo. Na kahit anong pangako nung isa, hindi siya nagtitiwala yung other person. At kahit anong pangako ng other person, hindi rin niya mapanindigan yung ipinangako niya. 'Di ba? So, you are reflecting na, okay, am I going to do this? 'Di ba? The Three of Swords, naku po. Deep emotional pain. Nako. Maaring magkaroon ng disappointment dito. Oo. Yung isa, kumbaga Three of Wands, nawalan na ng tiwala or parang not just tiwala, yung paniniwala kasi magkaiba rin naman yun. So, parang yung iba sa inyo, although gusto nyo ipaglaban, pero pwedeng ang kalaban nyo kasi rito is yung mental health nyo na hindi nyo magawang fully na magtiwala sa person nyo kasi nag-overthink kayo. And maaring yun yung maging reason for separation, disappointment sa connection ninyo. Lalo na if yung person nyo or ikaw mismo meron temptation around you. Kasi hindi lang naman siya, pwedeng ikaw rin, no? Yung may potential na, baka magkaroon ng issue pagdating sa loyalty. But you know what? Love is there. Nandyan yung love. Kaya lang nakikita ko rito, maaring hindi kayo parehong ganun katatag na naniniwala sa relasyon ninyo. Hindi kayo aligned. So, kailangan i-align nyo muna. I-assure nyo yung bawat isa. The planets are activating us to heal and bring us closer together. Surrender to the changes. Maaring may itong mga changes na to, ito rin kasi yung magpapatatag sa connection ninyong dalawa. I want to hold you in my arms and feel our bodies unite as one. So, alam nyo, ito yung isa sa challenge din sa mga long distance relationship. Yung physical touch, physical intimacy, yun yung kulang, 'di ba? Pwede naman siguro sa video. Pero hindi talaga kayo magkakaano, I'd long ago shut down those parts of me that wanted love, romance, and intimacy, but you make me long for those things again. Okay. So, alam nyo, nasa mga kamay nyo. Nakasalalay sa inyo. Yung pagiging alive ng relationship ninyo. Kasi you have to be creative. Ang creativity, hindi lang yan sa work. Hindi lang yan sa career. 'Di ba? Nasa relationships din yan. You also have to be creative. I want to let my guard down with you, but fear makes me lash out in self-defense. Kasi nga natatakot. Meron dito natatakot na masaktan. Oo. So, kumbaga, hindi pa nga nangyayari yung problema, pinoproblema na. Hindi naman talaga tayo makakaiwas sa problema, lalo na kung wala tayong control sa sitwasyon. So, whatever we can control, yun yung ayusin natin, no? At maaring yun yung magbibigay sa atin ng kapanatagan na, okay, ito kasi kontrolado ko to. So, alam ko sa sarili ko na dito sa mga ginagawa ko, walang pwedeng maging problema. Anything na beyond your control,
Surrender. Oo. Kasi mas stress ka lang kakaisip. Practice compassion. See things from a fresh perspective. So, ito yung pagbabago ng inyong pananaw sa buhay. When it comes to connection, relationships, pwedeng iba sa inyo, mas nagiging mature na kayo sa pakikipagrelasyon. Alam nyo na yung mga sacrifices na kailangan nyo rin gawin to make things work for your relationship. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.